Hello mga ka-okay, naranasan nyo rin ba ang buhay probinsya? Kaya naman tara, samahan nyo kami dito sa aming kaganapan sa probinsya. Nga, hindi ko okay. Okay? No. Unang gabi nga namin dito sa bahay ay nagkaraoke nga ako. Parang required na nga rin talaga to sa akin na kapag umuwi nga ako dito sa amin ako, hindi talaga mawawala ang karaoke. Kaya sorry na lang talaga sa aming mga silingan. Kinabukasan naman ay hindi pa nga pala ako nakapagpalit ng damit. Kung ano nga yung suot ko kahapon ay eto pa rin nga yung suot ko ngayon. Napakainit nga ng panahon ngayon kaya naman nag-aya nga ako na maligo dito sa swimming pool. Malapit lang din naman to sa bahay namin kaya ang dali lang din naming nakarating dito. Nandito na nga rin yung mga pamangkin kong mga bata. Kanina pa pala sila nandito at tamang-tama nga dahil kasama namin sila Drake para malingaw nga din sila dahil maraming bata. Mga anak nga lang din pala to ng mga pinsan ko kaya medyo close na nga rin to nila Drake. Eto nga isa ay exempted sa pagliligo ngayon dahil may sugat nga siya. Nanibago nga lang kami pagdating namin dito sa swimming pool dahil hindi na nga siya ganun kalinis. Noong una kasi napagpunta nga namin dito ay napakalinis nga nitong swimming pool tapos ngayon ay marami na ngang lumot. Di bali na lang din kahit ang daming ngang lumot dahil sa ilalim lang din naman. Saka malinis rin naman yung tubig dito dahil wala ngang tigil yung pagdaloy ng tubig mula sa reservoir. Pagkarating nga lang talaga namin ay naligo na nga rin ako kaagad. Sobrang kaligoon na nga rin kasi talaga ako dahil hindi nga ako naligo kahapon. Tapos napakainit na nga ng katawan ko. Eto nga sila Food Panda Rider ay enjoy na nga rin. Sasaglit nga lang din pala kami dito dahil ang plano nga lang namin ay maligo. Pero itong mga bata nga ay parang ayaw ng umundang. Pero dahil nagsiuwian na nga yung mga anak ng mga pinsan ko, kaya naman nagsiuwian na rin kami. Pero hindi nga kami natuloy sa pag-uwi dahil pupunta na muna kami sa baryo ng Matinaw. May nadaanan nga rin kaming mga bata na galing yata sila sa pamumutong. Napakainit lang din kasi talaga ng panahon ngayon. Anyways, pagkarating nga pala namin dito sa Matinaw ay bumili na rin kami dito ng ulam. May dala nga pala kaming spaghetti na Jollibee at hindi na nga namin nakain kanina sa swimming pool. Kaya't sa bahay na lang din namin kakainin yun. Bumiyay na nga rin kami pa uwi at excited na nga rin ako dahil nagluto nga ng saging yung aking kapatid. Habang naliligo nga kami kanina sa swimming pool, eto nakapagluto na nga sila ng saging at nagawa pa nga mag-vlog. Iniwan ko kasi yung isang cellphone ko kanina. Pagkatapos ko nga lang palang magbanlaw ay kinuha ko na nga rin yung saging na natira nila. Syempre nagsalin talaga sila ng saging para sa akin dahil hindi pwedeng hindi. Dahil alam na alam talaga nilang paborito ko nga ito. Papayag nga lang ako kahit hindi ako kumain ng kanin basta't may saging at ginamos, fights na. Naku, ewan ko ba, napakataka ko kasi talaga pagdating sa saging. Kahit nga lahat ng to'y kayang-kaya ko talagang ubusin yan. Habang kumakain nga ako dito, meron nga mga batang nagsamok-samok sa akin. Samok-samok! Ah! Dalawa. Ilan mo? Dili! Alam mo na po rin amang. Sandokon. Ingat na kagiliya kung istorya diyan. Ingat na kagiliya kung istorya. Tukan, mga mga yung diyan. Hindi yung tukan, pila. Tukan. Suko ka okay. Yan o. No, lagi diyan. Kaya masuko si ka okay. Kasi masuko diyang okay. Hindi lagi diyan. Kaya masuko si okay. No, suko okay. No. Masuko diyang okay diyan. Yan, diyan. No. Nga, hindi ko okay. No, ko okay. Oh, lagi diyan. Magong diyan. Hamok.
Tita. Sila Drake nga rin talaga ay busy-busy nga rin dito sa paglalaro. Magkasing edad nga lang din pala to silang dalawa. Kaya naman magkasinabot talaga sila. Nalingap nga lang din ako saglit at pagtingin ko nga dito sa kalsada ay nandun na nga si Drake sa labas. Naglalaro na pala siya kasama yung mga friends niya. Pero sakto na din yun para hindi siya nagsa-cellphone. Yung isang pamangkin ko naman ay busy-busy nga rin talaga sa pag-walking-walking. Habang sila mama naman dito sa may kilid ng kalsada at nagmamarites. Hulaan mo kung sino nga lang yung nakabra dyan sa kanila. Kadalasan kasi kapag magmamarites nga yung mga silingan namin dito, hindi sila nakabra. Based on my experience nga lang, dahil yun nga yung nakikita ko sa kanila madalas. Anyways, hapon na nga pala ito at mag-aalas 5 na nga. Wala pa kaming mauulam para mamayang hapunan, kaya namat lumugsong kami dito sa Matinaw. At pumunta nga kami dito sa may Talipapa. Nagtingin-tingin na nga rin kami kung ano bang bibilhin namin. At nakita nga namin yung naglalakihang pidyanga dito, na talaga namang known dito sa mainit. Meron nga ring uyang dito at fresh na fresh pa nga dahil umaambak pa talaga. Ayan nga, tingnan nyo naman yung naglalakihang pidyanga. Alam nyo ba na isa talaga to sa pinagmamalaki dito sa lungsod ng mainit? Noon nga rin talaga ang mainit dahil sa isdang ito. Hindi nga rin kamahalan yung presyo nito. Pero this time, hindi na muna kami bumili ng pidyanga dahil naglaway nga kami dito sa uyang. Inubos na nga lang din namin lahat ng display nilang uyang. Dahil yun na lang din naman yung last nilang display dito. Yung iba nga ay nakatakas pa kaya hinanap-hanap pa nga namin yung iba. Eh dito lang pala matatagpuan sa mga luyab. Nagtago nga sila dahil alam nilang bibilhin namin. Sa halagang 195 pesos nga lang na nabayaran namin ay nakabili na nga kami nitong uyang. O diba, ang mura lang talaga dito tapos napaka-fresh pa talaga. Sabi nga nila, sa Danau nga daw yun nahuli. Nag-iisip pa nga kami kung ano ngang next naming bibilhin. Pero gusto ko nga sana na maggulay din kami dahil meron ngang mga bata. Kaya naman pagkatapos namin sa Talipapa ay pupunta naman kami dito sa may sentro. Maghahanap nga kami ng fresh na gulay para gawin nga naming sari-sari mamaya. Para ko na nga rin kayong itinur dito sa barangay Matinaw dahil medyo napahaba na nga rin yung video kong to. Lalo na nga para sa mga OFW dyan ng mga taga Matinaw. Alam kong namimiss nyo na tong lugar ninyo. Kaya sana itong video na to ay kahit papaano ay makatulong nga sa inyo para maibsan ang inyong mga kabingawan dito sa ating lugar. Anyways, dito nga pala kami pumunta dito sa may tumoy mismo ng Matinaw. Meron din kasi dito nagbebenta nga ng mga gulay. At medyo suki na nga rin namin itong si Ante. Dito na lang din kami bibili sa kanya. Tamang-tama nga rin talaga na dito nga kami pumunta sa kanya dahil fresh pa nga yung gulay na hihiwain niya para sa sari-sari na bibilhin namin. Bukod nga pala sa sari-sari ay namili na nga rin ako ng mga jaman. Bumili na nga rin pala ako ng pasalubong para sa mga bata. Shoutout nga pala dito kina auntie and uncle. Yung mga nabili nga namin ay dito na lang din isinangit ni Pudpanda Rider sa motor. Para daw hindi ako mahirapan sa kalisod. Meron pa nga pala kaming bibilhin kaya naman dumaan na nga rin kami dito. Kumuha na nga rin ako ng rib part ng manok. Pangsahog ko nga lang kasi yan sa gulay mamaya. Di ko nga rin akalain na nandito nga rin si Uncle na kapitan sa Barangay Binga. Medyo nahihiya pa ako sa kanya kung magmamano ba ako or hindi dahil medyo madumi nga yung kamay ko. Pero sabi niya ay okay lang din naman daw. Kaya't ayun, nakapagmano na nga ako. Pagkatapos ko nga bumili ay nagpaalam na rin ako. Pauwi na nga sana kami ng madaanan pa nga namin si Papa ditong nagmamarites. Sinabihan na nga rin namin siya na uuwi na kami at mauuna na kami sa kanya. Nakilala nga rin kami nitong mga bata kaso hindi ko na nga na-video ng maayos. Dito sa probinsya ay simple nga lang talaga yung pamumuhay. Huni ng ibon yung kadalasan mong maririnig at tuktugaok ng manok. Napaka-presko nga rin talaga ng hangin dito. Yun bang tipong nakakawala talaga ng stress? Kaya yun talaga yung isa sa rason kung bakit gustong-gusto ko nga na umuwi kami dito halos every week. Anyways, pagkarating nga namin dito, itong mga bata ay hindi na nga mapalagay. At hiningi na nga nila kaagad yung pasalubong namin sa kanila. Ang laki na nga rin ng mga smile nila. Yun na rin talagang kinagandahan dito sa probinsya dahil yung mga bata talaga na ma-appreciate talaga nila yung mga pasalubong mo kahit tinapay lang. Anyways, kinagabihan naman ay eto na nga yung ganap namin. Naluto na nga pala namin yung ulam at hindi na nga ako nakapag-video pa. Kasi sobrang nagusla na rin kami kanina. Pinicturean ko na nga rin itong mga bata dito sa bahay namin na siyang salarin kung bakit maraming suwat-suwat dyan sa dingding. O, diba, very good ka dun. Kaya tuloy wala kaming floor mat dito kasi panglangkaton. Amora to mga kaukay, please like and follow.